Hi! Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Mergenie Ibanez at ngayon ay tatalakayin natin ang mga mahalagang kaganapan sa panitikan ng Pilipinas mula sa panahon ng Republika hanggang sa makabagong panahon. Una, sa panahon ng Republika noong 1946 to 1972, pagkatapos ng digmaan, muling bumangon ang panitikang Pilipino. Ang mga akda noon ay nakatuon sa kalayaan, pagkaiisa at pagbangon ng bansa. Umarangkada ang panulat ni Francisco Rodrigo, Clodoaldo del Mundo at iba pa. Naging aktibo rin ang mga babasahing tulad ng Liwayway at Dulang Pilipino. Nagsimulang kilalanin ang mga ito manunulat sa Ingles tulad nina Carlos Bulusan at Nick Joaquin. Noong panahon ng Batas Militar noong 1972 hanggang 1986, nang ipataw ang martial law, maraming manunulat ang gumamit ng panitikan bilang anyo ng protesta. Ang mga tula, kwento at sanaysay ay puno ng simbolismo laban sa diktadora. Dito sumikat ang mga akda ng luwalhating Bautista tulad ng dekadang 70 o 70 na nagpapakita ng buhay ng isang pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Batas Militar, may mga lihim ding babasahing umikot ng tinatawag na literatura ng paglaban. Ikatlo, panahon ng Republika. Pagkatapos ng ikalawang digmaan, pandaigdig, muling bumangon ang Pilipinas. Sa panitikan, lumaganap noon. Masasalamin ang pangalan na muling buuin ang bansa. Isa sa mga kilalang akda ay ang Sa Mga Koko ng Liwanag ni Edgardo Reyes na nagpakita ng kalagayan ng mga maralita sa lungsod. Sa kabubuan, ang panitikan ay salamin ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa bawat panahon, may tinig ang panitikan at tungkulin nating pakinggan ito. Ako nga pala ulit si Mergenie Ibanez. Ipinakita ng panitikan kung ano ang tunay na nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, ito'y patuloy na nagsisilbing salamin ng ating lipunan. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod at hanggang sa muli. Maraming salamat.